Hello guys, mahusay ka bang pumalik? Confident ka ba? At sigurado ka ba na nasisiyahan yung partner mo sa pinaggagawa mo? Hello guys, alam nyo, ang halik, isa yan sa napaka-powerful na gawain. Sa magkarelasyon, napakahalaga ang halik na yan. Minsan, nagkakaroon kayo ng problema or pagtatalo. Madalas, isang halik na, okay na kayo, di ba? So, eto ang ating pag-uusapan ngayon. Mga uri ng halik at ang mga ibig sabihin nito. Wow! So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so eto, ating alamin ang mga uri ng mga halik na yan. Number 1, ito yung French. Nako, parang pagkain ito, parang French fries lang pero hindi. Ito yung French na halik or French kiss, di ba? Ito na yung madalas na ginagawa ng magkasintahan, ng magpartner na sobra-sobrang nagmamahalan at talagang ipinapakita sa pamamagitan ng mga halik na yan ang sobra-sobrang pagmamahal sa bawat isa. Okay, di ba? So ano ba ang ibig sabihin ng halik na yan? Ano ba ang mga pinaggagawa sa ganyang uri ng halik? So yung halik na ito ay talagang medyo malupit talaga. Literal na talagang lampungan yan, talagang salpukan yan ng mga labi ninyo at kasama na rin ang mga dila ninyo. As in literal na may espadahan dyan ng inyong mga dila. Okay? So ganyan ang French kiss. Ginagawa ng dalawang magpartner yan, dyan nila inilalabas ang kanilang pagkasabik sa bawat isa sa ganyang uri ng halik. Okay? So alam ko na marami sa inyo ang alam at marunong sa ganito. Pero meron din yung iba na hindi alam gawin ang bagay na ito. Meron talaga, meron. Yung hindi alam gamitin yung dila. Okay? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung passion or ito yung passionate na halik or passionate kiss. Okay? So ano naman ito? Ito naman ay halos parehas doon sa nauna nating sinabi. Ang pagkakaiba lang nito ay wala nang kasamang dila. Okay? So, pure na labi ito. Mga salpukan ng mga labi. Andyan na, very passionate. Talagang gigil na gigil kayo sa bawat isa. Sabik na sabik kayo sa bawat isa. At yung mga nagsasalpukan dyan ay ang inyong mga labi. Yun lang naman. Hindi nakasama yung dila. Okay? So, ayan ang tinatawag na passionate na halik. Okay? So, similar lang sila. Halos similar. Yun lang ang pinagkaiba. Minus yung dila. Okay? Ganun yun. So, ayan po. Ang number 2. Number 3. Ito yung exploratory na halik. Nako, ibig sabihin, exploration or yung mahilig maglakbay, mahilig gumala, ganun, exploration, exploratory, ganun po yun. So ano ba ang ibig sabihin yan sa literal na halik? Ito na, yung halik na ang gamit lang dyan ay ang iyong dila. Okay? So paano ba ang ginagawa dyan? So ito na yung ginagawa ng iba na yung dila nila ay talagang pumapasok. Talagang ipinapasok yan sa loob ng bibig at doon nag-eespadahan yung dalawa. Talagang literal na yung dila ay doon sa kasulok-sulukan, sa kaloob-looban ng gilagid, ng bibig at minsan umaabot pa sa lalamunan. Literal na gano'n yung exploratory na halik. Talagang nag-e-explore siyang mag-isa. Talagang gusto niya na pumunta doon sa kung saan-saan doon. Ganon ang ibig sabihin ng halik na yan. Alam ko na yung iba ay ayaw ng ganito. Oo, talagang bago ito sa iba. Pero yung iba naman ay gustong-gusto naman ito, di ba? At dapat ready ka rin sa mga ganyang paglalakbay. Okay? So, good luck kapag ginawa nyo ang halik na yan. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung sip-sip. Ito yung halik na nagsisip-sipan kayo ng dila ulit or ito yung tongue-sucking na halik. Talagang literal na sipsipan yan. Naggagantihan kayo, nagsisipsipan kayo ng inyong mga dila. Literal na ganon. So kapag inilabas mo
yung dila mo ay gano'n ang gagawin niya. Bigla niyang, sisipsipin na para ba siyang sabik na para ba siyang uhaw sa dila na 'yan na parang gutom na gusto na niyang kainin, gano'n po 'yun. So, 'yan yung tinatawag na sucking ng dila. So, dalawa kayo ay ginagawa niyo ang bagay na 'yan. So, alam ko na marami din ang gumagawa nito, pero hindi lahat. So, ayan po ang number 4. Number 5, ito yung earlobe na halik or literal na sa tenga. Yan yung ginagawa na pangkiliti sa partner mo para yung pakiramdam ng partner mo ay talagang mag-aalab kapag ginawa mo ang halik na yan dyan sa kanyang tenga, sa earlobe, sa loob yan. So yan po yung halik na kapag ginawa, siguradong makikiliti ka dyan. Kakaiba ang mararamdaman mo dyan kasi nakakakiliti na sobrang para kang nakukuryente, di ba? Kasi diyan sa tenga na yan, sobrang sensitive yan sa mga ganyan. Eh di mas lalo na kapag yan ay hinalikan, di ba? Yung bugso pa nga lang ng hangin or hininga dyan, ay talagang mapapaganon ka na. Eh di mas lalo na kapag yan na po ay hinalikan, di ba? Dinaanan na or pinasadahan na ng labi at ng dila. Okay? So ayan po, ang number 5. Number 6, ito na yung pinaka-popular na pinakamadalas ginagawa. Ito na yung simpleng paghalik sa labi or yung lip kiss. Okay? So itong kiss na ito, talagang kapag ginawa mo ito sa partner mo, nagpapakita ito ng pagmamahal. Nagdampian ang inyong mga labi, talagang punong-puno yan ng pagmamahal, ng respeto, at syempre doon mo rin ipinapakita yung pagnanais mo sa partner mo. Siyempre, kapag ang mga labi nyo ay nagsalubungan na, may ignition na nangyayari dyan. Parang biglang nag-on yung mga nararamdaman nyo. At ayan na po, alam mo na kung saan yan patungo kapag tuloy-tuloy yung mga halik na ganyan hanggang sa maging ibang halik na yan. Hanggang sa doon kung ano-ano na ang patutunguhan ng halik na yan. Okay? So ayan po, ang number 6. Number 7, ito na yung sensitibong parte, halik. Kung ano-ano na lang ang halik na yan ang ibig sabihin na yan, hindi ko kasi masabi yung tamang salita dito kasi bawal. Pero yan po yung mga halik na ginagawa ninyong dalawa sa bawat isa doon sa baba, di ba? Doon sa mga lugar na pribado na yon. Alam mo na ang tinutukoy ko, di ba? Yung mga halik na yan, talagang nako, napakainit yan na talagang nagbibigay ng iba't ibang pakiramdam na hindi na mapigilan. Minsan napapasigaw na kayong dalawa dyan kapag dyan kayo naghalikan. Siguro naman alam nyo yung tinutukoy ko na mga halik na yan. Yan yung alam mo na doon sa mga parte na yon na kayong dalawa ay doon kayo nagko-concentrate. Alam ko na kapag nandun na kayo, siguradong ibang-iba na ang nangyayari sa inyong dalawa. Alam nyo na yon, okay? So ayan po, ang number 7. So, ayan po ang iilan. Iilan lang po yan kasi nakikita ko napakarami niya eh. So, ito lang muna ang ating napag-usapan. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.